gusto kong kumain ng something food na alam mo yun, parang kinikrave ng utak ko yung shawarma. Pero eto guys, sasabihin ko sa inyo, hindi talaga ako mahilig kumain ng shawarma. Kasi meron akong experience before na naaalala ko pa hanggang ngayon. Pero wala lang, parang trip ko lang na kumain ng shawarma ng solo. Pag nakita to ng asawa ko, magagalit yun sa akin. Sasabihin nun, pag magkasama tayo, arte-arte mo, ayaw mo ng engine ko. Ganyan yan eh, super maraming sasabihin. But, let's go. Samahan niyo ako. Ayan, so guys, dito ako sa mas pinili kong dito sa labas. So, it's merienda time na din kasi alas 5 na. Medyo nagugutom ako kasi nag-light lunch lang ako kanina. Hindi ako nag-kanin. So, ramdam ko yung gutom sa tiyan ko. So, etong wide range na to, dito din siya sa Karama. Likod din siya ng ADCB Metro Station. Parang bago siya eh, kasi meron ding juice corner dun banda. Ayan, sobrang haba niya. Pink yung color niya. And meron siyang loob kung gusto nyong sa AC, malamig. But I choose na dito na lang sa labas para ma-feel ko yung pagkain ng shawarma. Alam mo yung feeling first time kang kakain ng shawarma. And nag-order na rin ako ng chai guys. So let's go. Wait natin. Meron din kasi nagsabi sa akin na masarap daw yung shawarma dito sa wide range na to. So ano siya, Almadina wide range. Tapat siya ng City Mart Supermarket. Likod ng ADCB Metro Station, Al-Atar side. So yun siya. Try nyo na din. Ayan. So guys, ito na yung shawarma nila. And umorder din ako ng chai. Ayan, chai. Kumbaga, milk tea siya na mainit. And sobrang mura lang nito guys. 2 dirhams to kasi malaki siya. And this one is 5 dirhams only. Diba? Thank you so much. So may merienda na kayo for the sake of 7 dirhams only. Diba? Lalo na yung mga alam nyo, nung mga panahon na mahilig kami sa chai, kaya nga dati yung tropang solid, ang tawag sa amin ng tropang chai, kasi parang chai na lang. I remember before, alam nyo, na nagsisimula pa lang kami dito sa pinag-usapan namin yung dati ni Sarah. Nagsisimula pa lang kami dito sa Dubai, na magbabarkada. Tuwing kumakain kami, alam nyo yung tipong chai, french fries, and shawarma. Ganun lang kami. Pero ngayon, by God's grace, diba, kahit papano, nakaluwag-luwag na sa buhay. Nakakakain na kami sa mga buffet. Paminsan-minsan, nakakain na kami ng mga eat all you can, nakakain na kami ng mga steak, ganun. Pero nung start lang talaga namin dito, ganito lang yung life namin. Kumakain kami ng mga ganitong simple na magbabarkada. Nakakamiss nga yung ganun eh. Yung, wala pang kakayanang bumili ng something. So, diba, guys, look, shawarma and chai, 7 dirhams, meron ka na nito, busog ka na. Pag naubos mo to, grabe, ang bigat nito sa tiyan. So, let's try. And, nga pala guys, tuwing may ganito, nagsiserve sila lagi ng ganito. Pickles daw to eh. And, favorite to ni Rodney. Ayan, may carrots, may cucumber, may sile, may pickles, and then, ewan ko kung ano yung tawag sa puting tusing kamas ba to. So, mahilig diyang kainin na Rodney kapag bumibili siya ng ganito. So, ako hindi. Pero ito try natin. Ito carrots. Binabad nila to sa suka na may asin, something ganun. Medyo may anghang siya, pero okay lang naman. Guys, yung shawarma dito sa Dubai, sabi nila, pag di ka nakapag-try at di ka nakapag-shawarma sa Dubai, hindi ka taga Dubai. Kasi ito yung food ng UAE, ng Dubai, na
Talagang pangmasa. So, ang laman nito guys ay chicken, may parang lettuce, may mayonnaise, ketchup, gano'n. Hindi ko mahula. Then, toasted yung ano niya, tinapay niya. Dati nung mga bago pa lang ako dito, 2013, hindi ganito ang shawarma. Tapos maliit lang siya, hindi ganito kalaki. Pero ang dami nitong laman. Dati kasi hindi talaga ako kumakain nito eh. Kasi, in 2013, dati kasi yung mga stool ng shawarma dito, alam mo yung nakaganon lang sila, tapos sobrang init, walang AC, walang electric fan. So, pawis-pawisan yung mga naghihiwa ng ganito. As in. Hindi kagaya ngayon, nasa loob na sila, may hugasan na, gano'n. Nakikita mo talagang malinis yung pagkakagawa, tapos nag-gloves na sila, naka-hairnet sila, gano'n. Tapos aircon na yung ano nila, kasi mainit yung hulmahan ng shawarma eh, 'di ba? Yung pinaka-meat nun. 'Yun. Masarap siya. Parang may patatas din siya o french fries ba 'yun? Ito hindi ko to kayang kainin kasi maanghang to. Pero ito, sobrang weird siya. Ano kaya siya? Hindi ko ginugusto yung lasa niya. Yung carrots, ano pa eh, konti lang yung na-absorb niya na suka. Yung life dito sa Dubai, may choice ka naman eh kung gusto mong simplehan or hindi. Usually, nakikita nyo lang kami na kumakain sa labas, sa mga buffet, sa mga mukbang ko, gano'n. Pero kumakain din kami sa mga ganito, dito kami nagsimula. Lalo na yung mga friends ko at saka sa Rodney. Ako lang talaga, hindi ko lang talaga gusto ang Arab food, Indian food. Ayoko ng mga spices nila. But ngayon kasi, parang alam mo yun, dati, maamoy pa lang ng ilong ko, ayoko na siya. Pero ngayon, parang sabi ko nga kay Rodney, I will try my best na tikman lahat. Na kumbaga, itatry ko muna bago ko ayawan. Dati kasi kapag nakita ko pa lang, naamoy ko pa lang, ayoko na. Pero ngayon, I'm trying my best na, tikman muna siya bago ko ayawan. 'Di ba? Para lang yung panghuhusga sa ibang tao. Nakita mo palang ayaw mo na agad sa kanya, kahit hindi mo pa naman siya nakikilalang lupos. Wow, hugot 101. Hindi naman. Wala akong isang gustong food ng Indian food dito. Yung garlic naan cheese. Nung nasa Silicon Oasis ako, mahilig namin kainin yon. Yung mga kapitbahay ko doon. Ano siya? Garlic naan cheese. Something ganon. Parang parata siya na may garlic siya and may cheese. Kasi sarap. Next time, try natin yun. Busog na kasi ako. Hindi na siya ganun kainit eh. Mainit siya, pero hindi na ganun na humid. Yung parang maalansangan talagang papawisan ka ng sobra. Kaya parang wala. Mainit lang siya, pero nai-enjoy ko yung init. Eh for 1 week naman, ngayon lang ako ulit lumabas. Hello. Inarte pa ba ako? Pinipilit kong ubusan, pero hindi ko na talaga kaya. Busog na ako. Kahit malaki pa siya. Don't judge me. Ang init. Uy, sarap ah. In fairness. Ang sarap niya.
So guys, isa to sa inumin na sikat dito sa Dubai. Diba? At pag hindi ka daw nakainom nito, hindi mo na-experience ang sarap ng Dubai. Sarap. In fairness, ang sarap ng chai nila. Babalikan ko to with my friends. Parang ngayon, sina-challenge ko yung sarili ko na kumain ng wow, nilawan nila ako. Thank you. Sina-challenge ko yung sarili ko na kumain ng mga ganitong food talaga. I mean, ewan ko, yung biryani talaga. Pero, si Kuya Eric at si Rodney, lagi nila akong sina-challenge na, dapat mag-vlog ka naman na kumakain ka naman ng gano'n, ng biryani, ng mga Indian food talaga, yung what to eat in Dubai. Kasi yung mga seafoods, yung mga minubukbang ko usually, yung mga sushi, makakain nyo yan dyan sa Pilipinas eh. Though yung ganito, may shawarma naman sa atin, diba, sa Pilipinas. Pero iba siya, ibang-iba talaga siya. Natikman ko na yung shawarma sa Pilipinas yan. Masarap to eh. Yung ate ko, alam mo, may isa pa akong shawarma na natikman sa Armenia. I remember that. Sobrang laki niya. As in, ganyan siya kalaki. And, sobrang mura niya lang. Tapos, ang sarap niya. Pork siya. Yung niya. Grabe, ang sarap. Alam nyo, nakikita nyo lang sa vlog ko yung parang pumporma ako, ganon. Yung simpleng ako, hindi nyo pa nakikita na. Ewan ko, siguro pa, kung babalikan nyo yung si Liz Manalo Francisco or yung Queen Celeste nung nag-uumpisa pa lang siya. Parang wala, ewan ko lang, wala yata akong vlog dito sa Queen Celeste na parang ang simple ng life namin. Doon yata kay si Liz Manalo. Bago pa siya naging uploadan ng mga, diba, meron kasing lumilipad eh. Bago pa siya naging uploadan ng mga Christian song, na cover ng Christian song, or mga parang realization in life ko, nagsimula muna ako ng mga raw vlog na talagang sobrang simple. Makikita nyo ako doon na naka-jersey lang, nakasando lang, hindi mag-aayos, hindi ako mahilig pa nun na, hindi kasi nung dumating na, nasa Pilipinas pa lang ako, mahilig na talaga ako magpa-policies. Pero, syempre, nung alam mo yun, wala ka pang kaya-kaya sa buhay. Sobrang hirap kaya nung mga before pa na dumating dito. Kahit mag-asawa na kami na Rodney nun, ang hirap na aalala ko nun, ang hirap pa rin ng life. Hindi siya, kumbaga, it's by God's grace na lang na kung paano yung mga ginugusto namin sa life namin, eh, unti-unti na nakukuha namin. Diba? Pinuprovide ng Lord. And, reward yun ng Lord sa amin. Kasi, syempre masipag din naman kami magtrabaho, hindi din naman kami nag-i-stop. Kaya yung mga bagay na meron kami ngayon, we are deserving for that. Diba? Kasi ang plan ng Lord talaga is to prosper us and not to harm us. Plans to give us a hope and a future. Diba? So, yun. Salamat sa Lord for everything, for He is really the source. And minsan may mga magko-comment siya na parang, oh, sana all, ang ganda ng life, diba? But we started here dito sa Dubai na talagang, alam mo yun, kung makikita nyo yung bahay namin dati, dalawa kami na Rodney sa bed space, talagang share a bed lang kami, yung single bed. Tapos may kasama kami sa bahay, magugulo, makakalat, yung tipong wala kang privacy, ganon. Ngayon lang kami parang naka-LL sa buhay na inalaw ng Lord kahit papaano. Diba? Kaya bawat hirap ay pahahalagahan natin. Diba? Ba't ba ako napunta dito? Hindi. May mga nagko-comment. Yun. Tapos yung mga nagko-comment sa akin na maarte ako. Nagmamaganda ako. Totoo yan. Ano ba? Yan yung bagay na totoo sa akin. Parang dati pa talaga kahit mukhang gusgusin na dugyot pa ako, yung sobrang itim ko pa, maarte na talaga ako nun natatandaan ko. Kahit medyo boyish pa ako nun, maarte ako talagang ganun na, artihin talaga ako. So,
kapag may nabasa ako or nadinig na, ay, ang arte ni Celeste or ang arte ni Queen Celeste, ang arte ni Cele, ang arte ni Celeste. Yeah, totoo. Arte talaga ako. Tsaka pa, bebe. Naalala ko ngayon, sinabi sa akin ng asawa ko before na nagustuhan niya daw sa akin nung una kami magkita. Strong and independent woman daw ako. Pero nung tumatagal daw kami, naging kami na, lalo na nung mag-asawa daw kami, pabebe na daw ako. Actually, parang kagaya ngayon, strong and independent woman ako kapag mag-isa ako eh. And sabi ko nga kay Rodney na, syempre, asawa kita. So, lalabas yung pagkapabebe ko kasi may inaasahan ako. Pero pag wala ka namang inaasahan, diba? So, hindi ka na magiging pabebe. Kasi wala kang aasahan eh. You need to bring your own things, buhatin mo ang lahat ng kaya mo. Kaya akong magbuhat ng mabibigat kapag ako lang mag-isa. Pero kapag may kasama ako, yun, inaasa ko talaga sa kanila, totoo yan. Kasi kaya ako nga kayo kasama eh. Diba? Char. Dalawang bagay yan. Masarap yung single. Pero masarap din yung may partner. Kaya habang single kayo, i-enjoy nyo yung buhay. Para kapag may asawa kayo, it's another journey. Marami kayong, marirealize sa life nyo. Na, kaya ko pala ng ganito. Okay, ganito pala ako. Yan. So, kapag may nagtatanong sa akin na single, sarap pa may asawa? Oo, masarap. Pero, habang nandyan ka sa pagiging single, i-enjoy mo yung buhay mo. Diba? So, yun. Ibabayad na ako and umiinit na, nararamdaman ko na yung init. Maglalakad na tayo papuntang metro station. So, let's go. My friend! How much? And can I have water? Cold one? No, just small. Thank you. So, yun. Magbayad na tayo. Hindi ko alam kung magkano. Ma-order pa ako ng tubig kasi masarap siya ha, promise. Sabihin ko nga kay ate, mag-try kami dito minsan. Malapit lang dito sila Kuya Eric, tatawid doon. Medyo malayo din pala pag nilakad. So, yun. Nabusog naman ako sa aking food. I try this food again. Pero ang tagal ko na kasi hindi nakakapag-try eh. Hindi ko na matandaan kung kailan kami huling nag-try. Basta ang alam ko, huling akong nag-try, magkakasama kami ng TS. I don't know when. Pero milk tea mahilig ako. Pero alam nyo, lagyan nyo lang to ng yellow at sago. Milk tea na to. Ang sarap ng pagkakatimpla niya, promise. Wide range is okay with me. Thank you. Yeah, here. It's okay. 950. 950. Okay, here. O, diba? 950 lang. Nabusog na ako. So guys, alis na tayo dito kasi dumadami na yung tao. Baka kailangan nilang table. So, thank you sa akin mga my friend. Ayan, let's go. Yan siya guys, wide range restaurant. So, meron din mga as in food sila dyan. May tawiran pala. Vlog pa more. Okay. So, punta na tayo ng metro station. Ay, may extension pa pala sila dito. Ang laki niya ha. Tingnan nyo guys, sobrang laki niya. And may mga grilled and charcoal chicken din sila. So, pwede ka din mag-dinner dyan. Diba? Ay, sobrang init. Naramdaman ko yung init pag inom ko ng chai eh. So, ayun yung metro station. Tatawid lang ako sa kabila. Kita ba? Ayan. Yun, tawid na tayo. So, later na lang ulit. Init eh.